Isa na naman po mainit na balita ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, lalo na kung isa ka sa mga nagmimina or nag-aabang kay Pi Network. Nitong mga nakarang araw, isang malaking event ang naganap dito sa mundo ng Pi Network kung saan ay naglabas po sila ng 212 million na tokens papunta sa market. Oo, tama ang narinig ninyo, 212 million po yan. Pero ang tanong, paano po ito makakaapekto sa presyo ni Picoin? Ngayong maraming bagong token ang papasok sa sirkulasyon, marami ang nagtatanong, babagsak ba ang presyo? Tataas ba ito dahil sa hype o mananatiling tahimik si Picoin habang naghihintay ng susunod na galaw? Kaya kung isa po tayo sa mga Pinoy crypto trader o investor ni Picoin, mahalagang malaman po natin kung ano po ang ibig sabihin ng token unlock, kung bakit po ito mahalaga at kung ano ang pwedeng mangyari sa presyo ni Picoin sa mga susunod na araw. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa ang tungkol dito sa token ang unlocking at bakit po ito napakahalaga. Una po sa lahat ay ano nga ba ang token unlocking? Sa simpleng salita, ito po ay ang proseso kung saan ang mga token na dati ay nakalock o hindi po pwedeng galawin ay unti-unti nang pinapalaya o nilalabas sa sirkulasyon. Parang tubig na unti-unting pinapalabas mula sa dam. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Kasi kapag maraming token ang biglaang inilabas, tataas ang supply. At kapag mataas po ang supply pero mababa naman ang demand, alam na natin ang susunod, babagsak ang presyo. Sa kaso po ni Pi Network, mula April hanggang May 17, 212 million na Pi coins ang ilalabas. Ibig sabihin, araw-araw na may 7 million na tokens na ang nadadagdag sa market. Imagine mo yan, parang araw-araw may bagong supply ng bigas sa palengke pero kaunti lang ang bumibili. Ngayon ay ano ang kalagayan naman ng demand para kay Picoin ngayon? Ayon po sa datos ay mahina pa rin ang demand para kay Picoin. Hindi pa activated ang open mainnet kaya hindi pa siya available sa mga malalaking exchange tulad po ni Binance or Coinbase. Kaya karamihan ng mga Pi holders ay nakaabang pa rin. Kung wala pa ring sapat na demand, posibleng maging bearish o pababa ang galaw ni Picoin sa mga susunod na linggo. Pero teka, hindi pa tapos ang kwento dyan. May isa pang angle na dapat po nating pag-usapan. Ayan, ano naman ang ito po ay tungkol sa mga pahayag ng mga analyst. Ayan, kung may pag-asa pa ba talaga itong si Pi Network. Ayon po sa analysis ni Spock, ayan, isang analyst po sa X platform, kahit na maraming tokens ang ilalabas, ay posibleng hindi bumagsak ng todo ang presyo ni Picoin. At ang tanong ay bakit? Ayan, kasi halos 90% ng mga wallet ay may mababa lang na Pi balance. Less than 100 tokens lang. Ibig sabihin is marami pong retail investors na may interest kay Picoin. Ang mga ganitong klase ng investors kahit paunti-unti lang ang hawak ay may collective effort sa market. Kapag nagsimulang bumili ang mga tao kahit dahan-dahan, maaring makatulong ito sa pagpigil ng pagbaba ng presyo. Ngayon is ano naman ang role ng mga whales sa galaw ng presyo ni Picoin? Siyempre, hindi po natin pwedeng baliwalain ang mga whales. Sila po yung mga malalaking holders ng Picoin. Sa ngayon ay may 23 na whale addresses na may hawak ng higit 12 million na Picoins. Sa madaling salita ay sila ang may kapangyarihang baguhin ang galaw ng market kung gugustuhin nila. Kapag sabay-sabay po silang nagbenta, siguradong babagsak ang presyo. Pero kung pipiliin po nilang maghintay o mag-hold, maaaring mas mapanatiling matatag ang galaw ni Picoin. Ngayon is ano naman ang pwedeng mangyari sa presyo ni Picoin sa mga susunod na araw? Ngayon sa pagpasok po ng 212 million na Picoin sa market, ang pinaka-likely na scenario ay pagtaas ng volatility o bigla ang paggalaw ng presyo. Maaring makakita po tayo ng mga pagbaba or consolidation lalo na kung hindi po sapat ang demand para saluhin ang bagong supply. Pero pag biglang dumami ang interest mula sa mga retail traders o kung may positive announcement ang Pi Network tungkol sa open mainnet or partnership, pwede pong biglang lumipad pataas ang presyo.
Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas, marami sa atin ang nananatiling active na nagmimina kay Pi Network gamit lang ang ating cellphone. Hindi po biro ang dami ng Pinoy na umaasa kay Pi Network bilang isang potensyal na future investment. Kaya ang tanong ay dapat ba tayong magpanic or maghintay lang muna? At ang kasagutan po dyan ay depende po sa iyong risk tolerance. Kung isa ka po sa mga matagal nang nag-hold ng PiCoin at naniniwala sa long-term potential nito, maaaring ang best strategy ay ang maghintay hanggang sa lumabas ang open mainnet at magkaroon ng mas malawak na paggamit kay PiCoin. Pero kung isa ka po sa mga short-term traders, ito ang panahon na dapat maging alerto po tayo. Bantayan po natin ang mga susunod na announcement ni Pi Network. Dahil kung sakaling magbenta po ang mga whales o bumaba po lalo ang demand, baka hindi po kanais-nais ang presyo sa short term. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang nangyayari dito kay Pi Network ngayon ay natural na bahagi ng development ng isang crypto project. Maraming crypto ang dumaan sa ganitong phase, yan, token unlocks, volatile prices at saka uncertainty. Pero ang mahalaga ay tinitignan natin ang long-term vision ni Pi Network. Kung mapapatunayan ni Pi Network na kaya po niyang mag-offer ng tunay na utility lalo na sa mga lugar na kulang sa banking access gaya ng mga probinsya dito sa Pilipinas, ay may future po talaga ito. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa po itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para po sa lahat. Kaya sa ngayon ay stay informed, huwag pong magpapadala sa hype at laging gumamit ng tamang risk management. Tandaan po natin na dito sa crypto, ang pinakamahalagang asset po natin ay hindi ang coin kundi ang ating kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.